Hello guys, good morning, have a great day. Have a great day everyone, every 2, every 3, every 4. So ang gagawin natin ngayon for today's video ay kailangan nating magtanim ng kamuti. Alam nyo kung bakit mga ka-farm? Dahil ay napakamahal yung mga bilihin ngayon. Lalo na yung number 1 issue ngayon ay yung rice. O, di ba? Pero dito sa probinsya mga ka-farm, hindi naman masyado malaking issue yun, yung pagmahal ng rice, dahil para sa amin, para sa akin, maraming opsyon, maraming pagpipilian kung ano mga ka-farm, kung anong kailangan nating kakainin. Root crops man, mga saging, mga banana. So, yun, maraming paraan na hindi tayo magutom mga ka-farm. So, ngayon, ang update ko ngayon mga ka-farm ay magtatanim tayo ng kamuti. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kamuti. Yung pagtataniman natin mga ka-farm ay, ito tingnan nyo lang. Inisprehan ko na lang ito ng glyphosate dahil, alam nyo mga ka-farm, kapag yung lupa na na-isprehan ng glyphosate, ito ay ano mga ka-farm, maging sa Bisaya pa ay tabunok or parang hindi siya compact na, dahil yung mga ugat ng mga sagbot or mga damo ay nabubulok, nalalanta. So kaya mas maganda gawing i-cultivate ang bagong spray ng Pero mga 1 week na to na sprayhan ng glyphosate mga ka-farm. So ang gagawin ko ngayon mga ka-farm ay magtatanim ng kamuti, dahil may vlog ako na kung paano magkuha ng laman ng kamuti. So ngayon, ang gagawin natin is kung paano magtanim ng kamuti. Depende na sa inyo mga ka-farm kung ganito pagkahaba yung itatanim nyo na kamuti or talbos ng kamuti. So kailangan natin magtanim, dahil alam nyo mga ka-farm, ito ay sulbad na ba sa atong pangangailangan kung ito ay magbigay na ng bunga or laman, di ba? Ganito lang mga ka-farm, kinokultivate ko to noong nakaraang araw. So, ganito lang pasensya na, hindi nyo maklaro ha. Ganyan lang. Ito. Tapos, gamitin natin yung guna or itak na malapad yung nasa dulo, dahil upang ma-recultivate yung gawa ng bara. So, ganito lang mga ka-farm. Hindi naman lahatin natin to pag feature kung matatapos ko na ba ito pagtanim. Basta to this video ay magtatanim tayo ng kamuti. Mayroon na natanim ako kanina umaga, dahil ngayon ay alas 7:30 na ng umaga. So ito lang mga ka-farm. Tapos wag niyong masyadong ididiin sa ilalim, dahil kapag ito ay magkakaroon ng laman or unod, napakahirap kunin at tanggalin. So ganyan lang mga ka-farm. Tapos yung sa pinakadulo, sa Bisaya pa ipatuybo. Tapos pwede isa-isa lang mga ka-farm. Pero kung marami kayong wag nyo lang idikit. Medyo may lang spacing na mga 3 inches or 4 inches. It's up to you mga ka-farm kung ilang purgada ba ang gusto nyo ang distansya. Yun lang mga ka-farm. Ganyan lang kasimple. So alam nyo ba kung bakit pinipicture ko to sa inyo mga ka-farm? Upang magkaroon din kayo ng idea, kahit di naman to required na malaking area o kailangan mayroon kayong malaking area dyan sa inyo. So ang importante is ganyan lang or ganito lang ang pagtatanim ng kamuti. Di ba? So bakit kailangan tayong kumain ng kamuti? Marami ito mga beneficial na pwede nating makuha sa kamuti mga ka-farm. Dahil upang siyempre ito ay para hindi tayo magastos sa sa bigas. Pwede ito ibenta. Additional income pa rin to mga ka-farm. Lalo na hindi lang yung laman nyo ang pwede natin makonsumo. At saka pati na yung mga ka-farm, pati na yung
tawag diyan, yung mga ano niya, yung talbos, siyempre. Dito na tayo mga ka-farm. Pero ipakita ko muna sa inyo yung natapos ko na pagtanim kanina. Yan. Yan na lahat. Yan. 1 week to mga ka-farm, maganda na to siya. Maganda na to tingnan 1 week. Di ba? Hindi naman ako sa nagmamayabang, gusto ko lang ipakita sa inyo kahit hindi naman required, sabi ko kanina na malaki yung area. Ang importante, kahit anong itatanim, kahit anong tanim natin mga ka-farm. Di ba? Kahit anong itatanim araw-araw, kasi yun talaga ang ano ko mga farm, na kahit man lang isa or dalawang commodity ang maitanim ko kada araw, dahil alam nyo mga ka-farm, iikot, dadaan ang anong tawag dyan, tatakbo ang oras, tatakbo ang araw, mayroong mabubuhay na tanim, pagkain. Hindi naman lang natin malalaman na pwede na pala ito i-harvest. Katulad sa tinatanim ko doon sa unahan mga ka-farm umay, mayroon akong gabi, yung kulay purple na gabi. So mayroon na yung laman mga ka-farm, di ba? Hindi lang akalain nagkakaroon na ako ng gabi. So yung gabi ay mahal din yun kapag tayo na ang mamimili. So napakahirap talaga, lalo na yung kung ang mamimili yung mga farmer talaga. Kaya advice ko sa inyo, kahit sa isang araw lang, kung mayroon kayong available dyan na area, sa backyard ba, yun, gawin nyo mga ka-farm. Diba? Napakasimple ang buhay. Gawing simple natin ang buhay. Huwag tayong gala ng gala. Siyempre, hindi naman tayo magkapareho yung mindset sa atin bawat isa, pero ano yung mga ka-farm, mas mabuti pa, lalo na kayo kung may mga pamilya at mga bata kayo, huwag palaging bigyan ng pagkakataon palagi na magsuroy-suroy ba sa Bisaya. So kailangan din nating turuan sila kung paano mamuhay sa lalo na kung nakaranas kayo ng yung mga magulang dyan, kung nakaranas kayo na medyo may kahirapan konti sa buhay, yun, huwag nyo ibigay lahat ng luho sa inyong mga anak. Ipakita nyo sa kanya, hindi naman ipakita na pahirapan natin sila mga ka-farm. So ipakita lang natin kung paano mabuhay sa bukid, sa bundok, hindi naman sa bundok, yung paano mabuhay na ano bang tawag dyan, na kayang mabuhay na lang ba, simpleng buhay. Diba? Ganyan lang mga ka-farm. Tapos kapag aabot na to ng 1 or 2 linggo, iunti-unti natin to i-cultivate yung sa gilid mga ka-farm, para nga mas lalong tawag diyan, ma-pulverize yung clods or guang, di ba? Ganito guang, clods. So, yun. Simpleng buhay. Ganito lang mga ka-farm. Yan. Huwag natin masyadong depende na sa inyo. Sa amin nung high school ako, ay yung pinapatanim sa amin ng guro namin ay isa-isa lang bawat row. Ito yung nagbibigay distansya, kung anong haba yun din ang distansya, kung anong haba ng talbos, yun din ang maging spacing nila. Nagdidepende kung gaano kahaba yung talbos na aming nadala. Example, ganyan mga ka-farm. Tapos pag ganyan, ito yung isusukat mo, tapos saka na in between sa kanyang talbos, yun. Ang resulta, maganda ang resulta ng mga ka-farm. Dahil alam nyo, isang talbos walang kompetensya sa kanyang hindi katulad sa ginawa natin. Pero mayroon naman tong laman, magkalaman naman din itong mga ka-farm, dahil yung spacing naman in between
this or punuan is malayo naman, mga 110 to 120 cm to mga ka-farm, mahigit 1 metro. So yun lang mga ka-farm ha. Hindi ko alam kung baka magtatanong kayo kung anong variety ang tinatanim ko ngayon mga ka-farm. Basta yun lang. Ano lang to, pula ang ano niya, pula ang kaniyang talbos. Yung laman nito is yung balat ay puti. Tapos masarap. Madaming laman ang ibibigay niya mga ka-farm. Di kayo magsisisi kung magtatanim kayo ng ganitong uri na kamuti dahil maganda talaga yung kanyang resulta. Nasubukan ko na to doon sa isang area ko mga ka-farm. Kaya laban lang. Huwag niyo bigyan na sa akin mga ka-farm kasi hindi ko bigyan ng during lang kapag sobrang init talaga, yung wild na init talaga, hindi ko na makayanan, wala na ako sa rice, nandito na ako, nagdut-dut na ako sa cellphone yan. Yun. I-update ko to sa inyo mga ka-farm kapag alam nyo. I-update ko to sa inyo weekly kasi malapit lang to sa amin. Update ko to sa inyo weekly dahil malapit lang to dito. Ay nako, maalagaan to ng sobra. Sana hindi to makambing kasi masarap to sa kambing. Ganyan ang mga ka-farm ganyan lang. Hindi ko na to pinapaararo sa karabaw mga ka-farm dahil alam nyo mahal na ang karabaw dito, mahal na yung bayad sa karabaw. So kailangan tiis muna tayo sa ganitong paraan. Kung sa mais to mga ka-farm ay tudak. Yun. Kasi kapag itatanim at ibabaon sa lupa talaga, may posibilidad na magbigay siya ng laman, di ba mga ka-farm? Unless nga imong hang. So yun lang. Dahil kahapon marami ako nagawa ang ganito, yung kinokultivate ko mga ka-farm dahil maulan. So maganda yung panahon, kaya mayroon akong nataniman sa ngayon. Ganyan lang mga ka-farm, simple lang, simple lifestyle, parang hindi maging stress. Tsaka ito ay part na to sa exercise, sa daily activities ko mga ka-farm. Yun, ito. Basta wag lang masyadong magpainit. Ay naku, maiwasan talaga yung high blood. Yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. I hope na mayroon kayong natutunan sa aking video. Yun lang. Have a great day.